Magandang hapon po, 'no, sa Central na Mindanao at, kung saan po'y kasama natin po ang, pinaka-active at, BATCOM ng, 34th IB, 'no, headed by, Brigadier, General Ricky, Bunayog at, masaya po tayo at malugod tayo tinanggap sa kanilang kampo at, isa nga sa usapin na medyo mainit-init itong SG Balm at, kukuha tayo ng, kaniyang mga security plan kung ano po yung very common na kung paano matigil itong mga raido at patayan lalo-lalo ng mga eleksyon ngayon. At nabalita rin natin na meron silang mga surrenderies na nakaraan noon. Batcom, sa inyo pong palagay, ano po yung mga security plan nyo? Sa ngayon, ang security plan natin for this coming national and local elections is that unang-una ang ginawa natin is yung procedural na peace covenant. Pangalawa, isa-isa natin kinausap yung mga kandidato na mayors and vice mayors ng SGA at saka ng mga nandito sa ating mga kapitbahay. Sa pag-uusap, diniscuss natin yung needs nila, yung concerns nila, at kung ano yung kaya nating ibigay ay binibigay natin, lalo na security concerns. Pangatlo ay ang continuous na deployment ng ating tropa dito sa tatlong SGA municipality. So meron tayong security operations ongoing, meron din tayong checkpoint, meron din tayong mga dialogue with the local officials, incumbent and candidates. So continuous po yun. Yung pang-apat natin ginagawa ngayon is continuous monitoring and simulation exercises. Ibig sabihin ng simulation exercises, nagkakaroon tayo ng different scenario sa level ng batalyon kung saan ang mga scenario na ito ay ano ba ang mga pwedeng mangyari sa eleksyon para ang mga action na aming gagawin ay nakatatak na doon sa utak at kamay ng ating mga tropa. Wala na pong mangyayaring planning pa sapagkat ito ay magiging standard operating procedures nila. Yun po ang aming mga kasalukuyang nagawa para sa preparasyon ng ating national and local elections this coming May 12. So, nakita namin kung gaano rin kayo ka-sidiin na pagsusumikap na ang mga loose firearms ay maibalik dito sa ating sa inyong pamamahala upang kahit papano sa nalalapit na campaign ito na campaign period at the same time sa election time ay mabawasan o maiwasan ang mainitang pagtatalo sa magkabilang mga partido, ngunit ang inyong liderato sa 34th IB, I'm sure manageable, Kevin. Tama po. In behalf po sa 34th Infantry Battalion po, kami rin na nagpapasalamat sa mga stakeholders katulad nyo sa media at sa ating mga kandidato sapagkat doon sa dialogue po na nangyayari ay doon po namin kinakausap ang mga kandidato at naipapahayag through media ang aming programa ng 6th Infantry Division at ng BARM tungkol sa mga loose firearms na itong mga unlicensed. So katulad ng nakita nyo at na-witness nyo nung nakaraan ay meron tayong 41 loose firearms na turned over or surrendered ng ating mga kandidato sa pamamagitan lamang ng dialogue at tamang pag-i-explain sa ating mga constituents kung ano ang masamang epekto nito at magiging tools po kasi ito ng violence. So, salamat din sa media sa patuloy na pagsuporta sa mga programang ito katulad sa ganito na ipapahayag sa ating sambayanan ang masamang epekto ng loose firearms. Kasi ang sa atin is mabawasan natin ang tinatawag na tools of violence para po maging peaceful at katanggap-tanggap sa pamayanan ang ating isasagawang eleksyon sa Mayo 12. Ang kinakabahan ng iba ay baka yun na nga magkaroon ng third party dahil alam naman ng both sides na kontrolado na ng iba't ibang partido, especially ang pamunuan ng MILF sa majority dito sa BARM. Ngunit sa palagay ninyo, minimize na at wala nang mga private armies na posibleng lilitaw, lalo-lalo na the middle of campaign period at posible sa mga area kung saan yung mga balota or I mean itong mga presinto
ay magiging mainit at maging ang mga botante po ay maharang patungo sa kanilang mga presinto. Sa mga sitwasyon na ganyan, na may mga private armed groups, hindi po natin masasabi na wala sa ngayon. So, kaya po yung kanina, yung ginawa namin na preparation is yung simulation exercises. Ibig sabihin po nito, meron tayong mga senaryo na ginagawa na paano ang gagawin kung merong private armed group sa ganitong lugar. So, yun po ang tinatawag namin simulation exercises. Meron po tayong batas na nagbabawal sa mga tao na humawak ng baril. Meron din po tayong batas na nagsasabing hanggang dito lang po ang posisyon ng mga hindi boboto. I-implement po natin yun. And yun po ay nagagawa namin ng exercise at nabisita na rin namin lahat ng mga presinto. Kaya kung meron mang nagbabalak ay ang amin pong message sa kanila ay nakahanda po ang kasundaluhan upang i-deal ito. Sapagkat ang gusto nating lahat ay ipakita na ang SGA BARM ay hindi katulad ng mga nakikita nila noon na eleksyon dito sa BARM, sa mga ibang bayan. Ang SGA BARM ay ipapakita natin ang magandang example ng eleksyon. Bagamat sila ay bagong mga munisipyo, kami sa parte ng 34th IB at ng 602nd Brigade at ng buong 6th Infantry Division ay buong puso at buong loob na nakikiisa upang magawa namin peaceful ang nalalapit na eleksyon. Parking words, Colonel, doon sa inyong mga makakaliwang grupo, kung sakali may magbabalak, anda ang inyong mga inyong pamunuan na lumapit at makipagtulungan upang may balik sila sa kanilang pagkalikaw na landas itong mga Bangsamoro Islamic Freedom Fighter. Ang ating effort tungkol sa ating mga mga kapatid natin na naliligaw ng landas ay patuloy na ating i-implement na bukas ang pintuan ng ating Army ng 34th IB upang sila ay tulungan na makapagbalik loob. Kung mapansin ninyo, ang effort ng 34th IB ay iba't iba. Meron kaming mga combat operations kung saan ito ay napupunta sa bakbakan. Meron din kaming operations kung saan yung mga willing na mag-surrender o may willing na bumalik sa ating sa mapayapang paraan ng pamumuhay ay aming tinanggap at tinutulungan upang makatanggap din ng benepisyo. At ito ay patuloy namin ginagawa. Bukas ang aming pintuan, bukas ang aming opisina upang sila ay tanggapin. Anumang oras kami po dito sa 34th IB ay lubusang nakikiisa tungkol sa ganyan na pamamaraan kung saan mapayapa silang lalapit at mapayapa silang babalik sa fold ng batas natin. Maraming salamat. Yan po ang naging tinig ni BATCOM ng 34th Infantry, no? Second Brigade sa pamumuno po ni Brigadier General Ricky Bunayog at bilang siya po ang BATCOM ng batalyon nito. Mabuhay po kayo, Colonel Edgar Batinag. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat.